Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na nagbubugad ng pagbati para sa ating sekretary. Magandang hapon po muli, mga kababayan. Ito na naman tayo dito sa Iparas kay Paras. At of course, walang pagbabago sa ating bansa. Naghihirap pa rin todo-todo ang ating mga kababayan. Mahal pa rin ang presyo ng bigas, mahal pa rin ang presyo ng mga bilihin tulad ng mga basic necessities, mahal pa rin ang kuryente, mahal pa rin ang gasolina, lahat puro mahal, puro naghihirap ang taong bayan. Hindi nila maabot ang mga pangangailangan nila, mga kababayan. So, ito po ay dahil lamang sa kabulastugan ng pagpapatakbo ng ating gobyerno na pinamunuhan nitong bangag. Bangag ba, pare, sabi mo? Bangag. Bangag na Marcos Jr. So, ika nga ay walang competence, walang managerial skill, lalo na nauutal sa pagsasalita kasi ay sabi ni Pangulong Duterte ay nagdudroga, pero bigla na lamang na kumuha ng tagapagsalita daw, taga-depensa daw at attack dog against the Dutertes. Itong babae na ito, nakita nyo ba ito na naghahari-hari daw dyan sa PCO ngayon? Ito, pakinggan niyo itong dinadaldal nito. Sabi nila ay fake news or mas formal na word, disinformation. Yan, narinig nyo? Sa salita ng fake news or disinformation. Pero mayroong kasabihan, bato-bato sa langit, ang matamaan, wag magalit. Ito ang spreader ng fake news. Ito ang spreader ng disinformation. Papakita namin mamaya. Pero dahil sa kanyang pag-assume dyan, ang dami ng mga bumabato sa kanya dahil sa kanyang incompetence. Yung mga prestigious na mga vloggers or podcasters ay pinagkaisahan siya. Una nito, itong si Ginang Marlica, napaka-popular nito. Anong sinasabi tungkol dito sa Claire Castro na to? Doon mag-stick tayo doon kay Locaret Castro. Ibig sabihin, ikaw, Locaret, gaga ka. Dakdak ka ng dakdak. Tingnan mo, puro malian, puro kasinungalingan lahat. Kayo ang fake news spreader. Hindi mo nga nakakausap directly si Bangag. Kasi walang tiwala sa'yo dahil buang ka. Ang role mo lang ay mag-attack, magdakdak ng walang sense. Magmumukha kang tanga, Locaret. Gaga. Gaga. Galing kay Marlica yan. At maraming naniniwala dyan dahil hindi katulad mo na vlogger. Ikaw vlogger na promote na spreader of fake news sa Malacanang. Ito, prestigious podcaster dito, vlogger. Ito si Banat Bay. Pakinggan natin si Banat Bay. Sinasabing destabilization at pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Wala. Sandali. Fake news kay. Wala naman sinasabi si Vice President Sara Duterte na dapat nang kumilos ang taong bayan. Wala sinasabi. Saan mo nakuha yun? At lalong wala naman sinasabi si Pangulong Duterte na dapat kumilos. Yun na sinasabi nito napaka-fake news mo. Nandiyan ka pa man din. So, napaka-fake news mo, Claire Castro. Yun ang sinasabi ng isang prestigious. Ito, wala ka sa katiting ni Banat Bay sa kanyang mga subscriber at sa kanyang mga nanonood. Ito pa, may isa pa. Prestigious din na UP graduate at ewan ko kung saan law school ka galing Hindi ka nga marunong mag-Ingles ito si Joy. Okay, sige, pag-usapan natin si Claire Castro. Nung, di ba in-invite yan sa TRICOM,
Nag-live yan night before nung hearing sa Tricom. Pagkatapos, ang dami niyang etchos dun sa live niya. Like, naku, makakontempt ako, baka makulong ako, ineme, ganyan. Dami niyang drama. Sa totoo lang, hindi ko gusto yung mag-discuss si Attorney Claire ever since, kahit yung nagtutulfo-tulfo siya. Hindi ko siya gusto mag-discuss. Hindi ko siya gusto parang, and I notice, ang ugali niya. Kasi before, nagko-comment ako dun sa page niya, sa YouTube channel niya. Pagkatapos, nawawala, nagbubura siya ng negative comment. Lalo na kapag ka-confrontational yung comment mo dun sa mga points niya na talagang hindi ka talaga mag-a-agree. Ganon, tapos kakarnihin mo yung points niya. Hindi naman yun personal attack or anything. Yung talagang i-dismantle mo lang talaga yung punto niya. She doesn't appreciate that. So ngayon, kaya ang dating nung ang preachy-preachy nung live niya, yung parang, kagaya niya, yung puta, Yusek ka pagkatapos sa statement mo, nagtatanim ng ebidensya. Yung paggarap, ano nagsasabi nito? Diyos ko, I think this is indicative na hirap na ang current administration to find a good guy to work for them. Ganon. Tapos, nag-press ko na siya today, so Yusek na nga siya, ganyan. Dami-dami niyang etchos dun sa hindi naman talaga siya, hindi talaga siya fair. At saka nakakatawa, meron yung discussion dati sa West Philippine Sea, tapos kung ano-ano talaga sinasabi niya. hindi ako naliliwanagan kapag nag-explain siya, hindi ako naliliwanagan. Clear naman, kayo kanina, yung sa press conference niya sa BSP Reserve, parang lalo lumamog yung kwento. Ayun. Kung nag-resort na sila in hiring Attorney Claire, ibig sabihin, ang nakikita talaga nila is that this is a social media war. This is a social media war. And they need someone of Attorney Claire's stature para maging soldier nila. So, hindi na sila focus dun sa trabaho nila. Hindi sila focus dun sa... And I think yun yung pagkakamali nila, no? Yun yung pagkakamali nila. Kasi dapat, ka pa rin yung grounded ka pa rin sa kung ano yung trabaho ng gobyerno, ano ba yung mga ninyo. So ngayon, since hinar nila si Attorney Claire, ibig sabihin, hindi na sila talaga nakafocus dun sa kung ano ang true blue na work ng communications. Pagkatapos, ang i-hire ninyo na tao para i-communicate ang achievements ninyo ay isang attack dog. Isang attack dog, ganyan. Nakita nyo, babaeng Gadon. Siguro, ang tunay na pangalan siguro nito, Claire Gadon. Ha? Baka Claire Gadon. Ha? Hindi na malayo na Larry Castro. Oo, masuspend ito sa Korte Suprema, hindi na magtatagal dahil Larry Gadon suspended. Ito Claire Gadon. Hindi malayo paring Ha? Oo. Pati si Senate President Escudero may komentaryo din sa kanya dahil nakikialam din taga-salita lang siya, nakikialam din sa wisdom of the Senate in whether to proceed with the impeachment or not. Nakikialam. Sino ba naman siya? Hindi nga natin alam kung saan galing na law school ito Ito, pakinggan natin si Senate President Chis Escudero, mga kababayan. Everyone at that office serves at the pleasure of the President. But I don't think she is the spokesperson of the President. If I remember correctly, the President said he will not have a spokesperson. And that is maintained. Kaya ang title pa rin niya ay press officer. Dahil nga sa pagkakaalam ko ay nananatiling walang tagapagsalita ang Pangulo. At yan siguro dapat maisip din at maalala ng ating mga opisyal sa PCOO na ang Pangulo pa rin ang nananatiling magsasalita para sa sarili niya. Nakakalungkot lang dahil nakatayo sila sa likod ng rostrum na may Malacanang. So mapagbibintangan palagi na ito'y galing kaisipan at opinion mismo ng Pangulo. Bagaman hanggang sa ngayon ang alam ko at pagkakaunawa ko, wala pa ring spokesperson ng Pangulo at ayaw niya magkaroon ng spokesperson. Mas gusto niyang siya mismo ang kumakausap sa ating mga kababayan. Na tama din naman. Anong ibig sabihin? Ano pala ito? Parang impostor. Ha? Sabi ni Chis Escudero, ayaw ni Presidente na may magsasalita para sa kanya. Ano pala itong in the guise daw of speaking for Malacanang?
O sino bang, if you're speaking for Malacanang, you're speaking for the President. Pero sabi ni Senate President, nasa likod pa ng rostrum, nagsasalita, hindi naman, unang-una, sabi ni Marlica, hindi naman nakakausap ni Presidente yan Ha? Wala naman access kay Presidente yan hinayang lang yan dyan, kung sino-sino lang ang siguro nag-uutos dyan. Gusto lang pumapel, wala namang papel. Ito, tingnan mo. Nagpapapress con. Pero, sino nag-utos sa kanya mag-press con? Wala naman siyang alam sa mga isasagot sa... Wala naman siyang alam kung ano ang mga nangyayari. Tapos, nagpapapress con ka at maski anong tanong sa nasagot mo, pero walang substance yung sinasabi mo. Ito, pakinggan natin dito isa-isa itong sinasabi na Lucaret. Spreader of fake news, itong Castro na ito. Pakinggan natin yung kanyang press con, mga kababayan. Ma'am, good morning po. Ma'am, may we just get your quick reaction sa recent pronouncement ni former spokesman Harry Roque na kahit gaano ka kagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Good luck daw po sa inyo ni Secretary J. Ruiz. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo, kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap daw ibenta ang bulok na produkto. So, sino bang binibenta mo? Spreader of fake news? Castro. Hindi ba si Marcos Jr.? Pati boss siya siniraan niya. Sinisiraan mo pa na mahirap ibenta? Dinidepensa mo na nga na bangag tapos sisiraan mo pa na mahirap na ano pare? Anong sinasabi? Ikaw nga magsalita. Mahirap daw ibenta ang masamang produkto. Siya, bato-bato sa langit, ang tabahan, huwag magalit Alam mo, pag sinabi niya yan, iba nagre-register sa utak ng bayan Kasi ang bayan ngayon, alam naman kung sino ang masamang produkto. Si Marcos ang masamang produkto. Tapos, masama pa yung taga-salita para sa kanya, lalong mababaon si Marcos sa taong bayan. Ito pa. Ano pang nagsasabi nitong Lucaret? Sabi ni Marlica, itong Lucaret na ito. Lucaret. Ito. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bokadura mo. Kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Okay, sa amin po, messenger kami, hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong ng ating gobyerno sa taong bayan. So, hindi po kami salesman. Hindi daw sila salesman, messenger, at sila nagsasabi ng totoo sa mga nangyayari dyan. Ito, mayroon ditong isang alegasyon na mayroong isang babae na sinapok daw ng asawa. Ito, kilala nyo ba itong babae na ito? Anong masasabi ni Claire Castro dito? Kasi messenger daw siya, nasa Malacanang siya. So, mayroon siyang sasabihin tungkol dito. Ito, pakinggan natin at ipakita natin. Ayan, there is really something going on. Ayan po, Hindi talaga kakaiba ito. Swollen talaga siya, Kapag namang ipis, kagat ng ipis, hindi ganito yung kagat ng ipis Dumaan siya. Hindi niya pinansin. Ayan. Sa ibang tao, pinapansin, ganyan. Malata niyo may something talaga Tignan natin dito for a closer look, Kahit anong gawin mong pagtatago. Ayan, Ayan, paano mo may tatago yan?
Mr. Marcos, aminin mo na. Nang ginawa mo dito. Wawa naman. Tapos meron pa dito, oh. Hindi mo may tatago to eh. Kawawa. This is VAUSI ito. Violence Against Women and Children. Grabe ka. Ayan. Messenger ka. Nagsasabi ka ng anong nangyayari dyan. Kasi anong message? You deliver the message. Anong message mo doon tungkol doon sa babae na na-black eye? May katotohanan ba na nasapok yan nung kanyang asawa? Anong delivery ng Malacanang tungkol dyan? Kasi this is a public interest. Kung mag-away yung mag-asawa at di ba may mga batas tayo tungkol sa anong tawag niyan? Maltreatment? Spousal abuse. Spousal abuse. Ikaw, Miss Castro, anong tawag ni Juan dito? Locaret Castro. Anong masasabi mo dyan tungkol sa black eye nung isang babae na dyan nakatira sa Malacanang? May masasabi ka ba? Ikaw daw ay messenger, sabi mo. Hindi ka salesman, so hindi mo bubulahin ang tao tungkol doon. Sasabihin mo ang totoo kung anong nangyari doon sa black eye ng babae na yon. Patunayan mo sa amin. What is the message? What is the message? Messenger ka mo eh. So, yun po mga kababayan. At itong Castro na ito, sinasabi na galit na galit daw sila sa mga trolls. Sino ba ang gumagamit ng trolls? Sino ba ang unang naglahad sa publiko na nag-hire sila at gumagamit ng trolls? Ito, yung amo mo, ito, pakinggan mo. Nung nagkampanya pa siya, sinasabi nila na gumagamit sila ng trolls. So, yung mga trolls na yan ay tuloy-tuloy na binabayaran. Tapos sasabihin mo na mga fake news aalisin nyo yung mga trolls ay magkaroon ng guidelines against trolls. Yung amo mo mismo ang nagsabi na gumagamit kayo ng trolls. Ito, pakinggan natin ito. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Can you please show yourselves? Emerald, Franz, Gerald, tatlo yung troll army natin, tatlo. So, nag-hire siya ng troll army. According to Marlica, ang pinaka-leader ng troll army niya ay yung Emerald Bukangkang. Natanggal na daw? Wow! Natanggal na daw sa Malacanang. Hindi natin alam, Akala ko yun na nag-acting nung umalis si Cesar Chavez. So, hindi na pala pwede yung ito, si Banat Bay, may sinasabi tungkol diyan sa Claire Castro Troll Army. Paninira ng walang basihan at kung ginagamit man po itong mga troll army sa paninira, ibang usapin po yun. Sandali, kung troll army, bakit hindi nyo tanungin si Marcos? Siya nga mismo nagsabi niya pinabati niya yung mga troll May video ho siya niyan. Ba't hindi nyo siya punahin? Yung boss mo, punahin mo. Mayroon ng kanta yung Bee Gees pare. I started a joke and started the whole world laughing. But it turns out that the joke was on you. Was on you. So, sinasabi mo, you will eradicate trolls. You will eradicate fake news. Pero how can you eradicate when your tatay, yung lolo mo dyan sa Malacanang, ay yun pala ang nag-create ng troll army. So,
paano magtitiwala sa iyo Lucaret Castro? According to Marlica, you're a Lucaret. Paano maniniwala sa iyo Lucaret Castro ang mga taong bayan na aalisin mo yung mga troll, si Marcos naman pala ang gumawa ng mga troll army. So the joke is on you, Claire Castro. At mga kababayan, kamakailan lang yung una nating vlog, mukhang sinagot ni Claire Castro. Pero pero isang duwag. Imbis sagutin niya, nag-blind item, pare. Nag-blind item. Takot siguro na malibel. Nag-personality attack. Nag-personality ad hominem daw yung mga sinasabi. Dapat pala dito title ko, 2 taga-radyo noon, vloggers na ngayon. Galing manira pero istabador daw. Okay. According to this station, kaya sila natanggal ay di sila nagbabayad. Yan ba yung nandikwat na cellphone ng kapwa niya kongresista? Uy, Trunks Reacts Channel, hindi ko to alam Pero siya, mas worse. Kasi, pinipintasan niya yung 2 accomplished na mga tao. Siyempre, ang mga tao nag-accomplish ng maraming nagawa sa buhay. Naging congressman, naging mayor, naging chairman ng PNOC, naging cabinet secretary, naging undersecretary, naging assistant secretary. Ano pa? Name it. So, pag tumanda tayo, we have accomplished all these things. At saka nagkakaroon tayo ng institutional memory. May build-up. 35 years tayo in government service. Sina-challenge pa niya, yung yun ang binablind item niya na trial lawyer ako. Baka i-cross-examine ko siya. Miss Castro, hindi ko alam kung saang law school ka. Maski saang lupalop, magdebate tayo anytime. I will face you. Pero unang-una, fake news ka. Kasi hindi mo pangalanan yung sinasabi mong hindi nagbabayad ng utang. Pangalanan mo! Sinasabi mo pa, estapador. Hindi ka ba nagbabasa ng revised penal code? Hindi mo ba alam yung definition ng estapa? Mga akusa ka ng estapador sa isang tao na kayang-kayang bayaran maski anong magkanong utang, tapos sasabihin mo estapador. Dapat pag mag-aakusa ka, fake news, Lucaret Castro, ilabas mo yung pangalan para naman magkaroon ng hustisya, na magkaroon naman ng due process. Ilabas mo yung kontrata. Kung mayroon mang kontrata, ilabas mo yung billing. Billing ng naniningil. Statement of account. Statement of account. Demand letter. Mayroon ka ba? Kasi kung maniningil kayo at hindi kayo nabayaran, ibig sabihin, hindi, estapa yan hindi nga, wala nang alam ito sa batas Yan, payment of debt is civil case. Pagka walang alam, tapos sasabihin, estapador. Tapos, mayroong isang listener niya na nagbiglang nag-volunteer na mayroon daw isang isang abogado na nagpunta sa Congress, tinangay daw yung telepono ng isang certain congressman ng Akbayan na ang pangalan ay Villarin at ninakaw na yung cellphone. Si Trunks Reacts Channel, yun ba yun ang dekwat na cellphone ng kapwa nila kongresista? May issue bang ganito? Teka nga lang. Meron ba? Wait lang Bakit dinekwat? Dinekwat talaga, no? Ba't ninenok?
Nga, nagalit lang. Hinablot ba to? Hinablot ba to? Hindi mo muna inalam, fake news ka talaga. Kung anong nangyari, kasi nag-file ng kaso yung ulol na congressman na yan, at wala pang isang hearing ay dinismiss na ng piskal, walang basihan yung kanyang kaso. Because there was really no theft of that cellphone. Tapos, gagawa-gawa ka ng istorya, sisiraan mo yung mabuting tao, na wala namang nangyari na ganun, sinulsulan ka lang ng isang listener sa'yo, tapos ginawa mo ng gospel truth yung nagkwentuhan. As a matter of fact, para sa kaalaman mo, yung congressman na yan, na who falsely accused that person na tinutukoy mo, ay nireject ng taong bayan. Hindi na re-elect. Hindi na re-elect. He was never voted again after he maligned a good person. Ikaw, hindi ka nag-aaral muna. Ikaw, sabi ka ng sabi na hindi kami naglalabas ng ebidensya pag walang ebidensya. Pero ikaw mismo, tumitira ka, wala kang ebidensya, hindi ka man nag-research eh. Binulungan ka lang eh. Akala mo, gospel truth na yung sinasabi mo. Intrigera ka. Intrigera. Kaya sabi ni Maharlika, Ginang Maharlika, lokaret ka talaga. Lokaret ka talaga. Pero si Marcos hindi naman nag-iintriga eh. Si Marcos, matino. Wala lang utak. Pero matinong tao. Mabuting tao, pero walang utak. Pero kukuha siya ng lokaret, lalong sisirain mo si Marcos. Claire Castro. Palagay ko hindi si Marcos ang kumuha rito eh. Baka yung nasapak. Baka yung na-blotted yung mukha. Bloated. Kaya siguro, ito ano lang naman sa pagtaha. Baka kaya nasapak dahil kay Claire Castro. Kaya na kumuha ka ng pahamak sa buhay natin. I challenge you, sabihin mo, nagbablog ka, tapos naninira ka ng puri na wala ka namang basihan. Hindi pwede public service. At saka, sinasabi mo mga matanda na mga broadcaster daw ng radio. Tapos ngayon nagbablog ng ikaw hindi ka marunong nung katagang with all due respects. Wala kang decorum. Paano ka naging press officer? Wala kang impormasyon. Wala kang research. At hindi ka marunong mag-Ingles. Paano ka napunta dyan? Tapos magyayabang trial lawyer. Pero pakita mo nga yung pagka-trial lawyer niya na nagsisigaw, hysterical. Baka trial lang. Parang nagiging siraulo nung hinuli yung kliyente daw niya. Pakita natin uli. Itong how she conducts her trial. Tingnan mo kung gaano ka ito. Pakita mo pare. Tulong sa akin! Tinulong ka para magtanong sa kliyente ko! Tingnan mo. Nagsisigaw. Abogada. Sinisigawan yung mga pulis. Walang decorum. Pwede bang ma-disbar yung isang ganun? Well, with that as evidence? Well, ngayon sinasabi ni Joy De Bebre na ang apelido pala nito ay Claire Gadon, ay baka nga susunod sa footstep ng kanyang pinsan, nakapangalan niya. Ako naawa ako dito sa ating Pangulo. Wala nang makuhang Wala nang makuhang matino. Wala nang makuhang matino. Si Bukangkang nga, pinagbuyabang niya na troll army, leader ng troll army. Pero loyal yun, Loyal yun. Siyempre, pinapasayaw ni Marcos yun. Pa yan? Paikot-ikot pa. Tuwang-tuwa si Marcos. Pero mukhang according to Ginang Marlica sa kanyang vlog, kumukuha daw ng mga secret video sa mga nangyayari sa Malacanang.
Nahuli daw na kumukuha ng secret video. So, gaano ba katotoo? Sinipa na. Maybe she's really bound to be kicked out for what he's done. Kasi alam mo si Marcos, pagka napakinabangan na ang tao, goodbye. I'll change you with someone more stupid. Tulad nitong siguro talagang sisipain na si Bukangkang. This is where our story ends. So, papalitan ng more stupid. Never lovers. Tapos magpa-press con, wala namang alam na sasabihin. Tatanungin siya ng ganito. Ay, pag-aralan pa namin. Ay, itatanong ko pa kay Presidente. Ay, magpapa-press con ka, wala kang isasagot. Wala kang information. Wala. You have not studied what you're supposed to say. Paano ka nag-information officer? Wala pa ito siguro sa nasa kukulang siguro ito ni Caroline Levitt ng spokesperson ni Trump. Baka kukulang ito. I'm sorry, but law is not a good preparation for being a press officer. Yes. Kailangan journalism, kailangan broadcaster. Pero may exception din dyan kasi hindi lahat ng broadcaster ay pwede. Pero sa susunod na episode na ho yun, mga kapansa. And as a parting word, we challenge her kasi nag-vlog nga siya at nagba-blind item. Dapat sana pangalanan mo yung mga inaakusa mo ng estapa, ng estapador, para naman magkaroon naman ng hustisya at ma-prove naman kung ano ang ebidensya mo. And should those things come from the highest pedestal of the land, from Malacanang Press itself? Communications office yan. Hindi yan rumor mill, hindi yan intrigue mill, hindi yan troll army headquarters. This is the most ironical, paring grabe. I-regulate she is now placed there to eradicate fake news, to get rid of trolls. By whose job description? But she is, in fact, the biggest troll and maker of fake news. Tulad na lang nung inaakusa niya yung tatanda ka rin, madam. Kami, hindi namin dinideny that we have arrived at a certain age. Pero para tayong alak or na dinidistill for the longer it stays in the barrel, the better the wine becomes. Kanon kami. At we have accomplished so many things. Ikaw, ano pa bang na-accomplish mo? Kundi daldal at magiging hysterical na abogado. Wala pa akong naririnig na mayroon kang pinagmalaki na napanalo mong kaso. Kasi kung mayaman ka dahil sa practice mo, hindi ka tatanggap ng 130,000 pesos na sweldo dyan sa as undersecretary. Yun po ang katotohanan. Wala po itong personalan. Wala po itong paninira. Anytime you want a debate with me, trial lawyer ka. Ako, I have never been in a trial, but I can argue your case. I can handle a case against you, or a case against me. Pero mukhang nagka-epekto ng konti daw. Nagka-epekto ng konti. Si Claire Castro. Naka-epekto. Kasi nabawas na daw yung mga naghahangad na Marcos resign. Nabawasan ng konti. Nabawasan ng konti. Pero naging Claire Castro resign.
So hindi na Marcos resign. Fidel Castro resign na. Okay. Masakit daw sa tenga masyado. Pare, at saka palaban. Ito pa lang ha. Hindi talaga siya nagre-research dahil doon sa vlog niya, dalawang matatanda daw. Galing daw sa radyo at ngayon nagbablog. Pare, hindi tayo magkasama. Nung nagradyo kami, para sa para sa kaalaman mo at hindi ka mag-spread ng fake news. Ang nagradyo lang ako, si Eli, yung best friend mo, Eli Saludar, at saka si Ricky Rivera. Ang pumirma ng kontrata namin si Ricky Rivera. Umalis kami. Hindi ka pumirma ka? Walang pirma. Wow! Umalis kami sa DC XL ba yan? XL. Kasi lumipat. Hindi dahil hindi kami makabayad. We are more than willing to pay even double or triple of what they are asking. Pero unang-una, lumipat, inconvenient na sa amin pumunta doon sa bagong istasyonan. Pangalawa, Miss Castro, napakahina ng DCXL in terms of radio. Dino-double up pa namin yung broadcast namin, nililipat pa namin sa YouTube. So useless. Why would we pay so much when double broadcast pa rin kami? Yun ang totoo. Hindi kami umalis doon dahil hindi kami makabayad. We're just clarifying matters dahil napaka-fake news nitong Lucaret na ito, according to Marlica, Lucaret na babae. Why pay 3 times what you could just use for podcast for 10 times the effect? It's as simple as that. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras at maraming salamat sa inyong lahat. Manood po tayo dahil marami pa kaming bala para dyan sa isang Lucaret na yan. Magandang hapon po, mga kababayan. Iparas kay Paras.